Nako, heto na po mga kaubayan na good news 'to. Umaksyon na, nako. Eto po, Korte Suprema naglabas na ng pasya sa Anibersa Cayetano. Winasak ang Gatchalian Black. Nako, yan po mga kaubayan ang aalamin natin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking malaking tulong po yan. Maraming maraming salamat po at eto nga mga kaubayan. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At etong ito po ay patungkol mga kaubayan sa impeachment ni BP Sara, no? Kasi ito pong si Kabataan Representative Rinico, mga kababayan, sabi niya po dito, tunog lata ang pre-trial brief. Rinico says Sara Duterte's defense looks weak. Ayan, mahina daw ang depensa mga kababayan. Pero nang lumabas sila mga kababayan, parang sila pa itong, di ba, nung lumabas sila doon sa pre-trial, parang sila pa itong stress na stress kaysa po doon sa abogado ni Vice President Sara Duterte, no? At saka ang nakikita ko po dito mga kababayan, no, parang minamind condition po nila yung taong bayan na talagang mahina. Parang hindi pa man nagsisimula ay guilty na, convicted na itong si BP Sara mga kababayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Romel, alangan man po ipakita nila unsaon pagdepensa. Ha? Ah, kabaluman jud ka ana nga style para lang jud pud kay maistorya na ay nay gamit ba. Sabi niya po dito ay alangan naman daw na ipakita nila kung paano yung style ng pagdidepensa. Siyempre makikita po natin yan mga kabayan pagdating po ng trial, no? Ito hindi pa naman ito trial mga kabayan. Di ba? Di na nagulo yung nila, nagulo yung gusto nilang mangyari, di ba? Sabi pa po dito ni Jeneline, yabang ng bulbul. Bakit bulbul? Patingin nga ng itsura ni kaya pala. Sige. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below. At ito pa, in relation to Vice President Sara Duterte impeachment, ito po yung private prosecutor mga kaubayan na si Attorney Lorna Kapunan. Hindi ko alam kung nagsasabi ba ito ng totoo. Sabi niya po kasi dito, tingnan niyo naman muna yung itsura. Di ba? Sabi niya po kasi dito mga kaubayan, Kapunan, niregla sa tensyon sa pre-trial. May period ako ngayon na mainit ang ulo ko. Yan na nga yung sinasabi ko. Nung lumabas po sila doon sa pre-trial, sila pa itong mainit ang ulo. Sila pa itong parang stress na stress mga kababayan. Pero teka lang, pag-usapan natin itong sinasabi niyang niregla sa tensyon sa pre-trial, no? Ay nako, ma'am. Tingnan niyo naman yung itsura mga kababayan. Mukhang menopause na yata ito no? Anong masasabi niyo dyan mga kababayan? Well anyway, alam ko naman yung gusto niyang sabihin, no? Pero, di ba? Magjo-joke ka na lang yung hindi pa kapanipaniwala. Yeah? Sabi po ng ating mga kababayan na patungkol dito, the first casualty of the so-called bloodbath. Ayan na. Di ba? Di ba? Sabi ni Kapunan dati, bloodbath. Nasaan na daw yung bloodbath? Eto na yung bloodbath. You know, malalaman mo na na talagang malakas sa yung kay BP Sara. Bakit? Lumabas sila nang walang walang problema sa mga mukha nila, di ba? Yung may problema lang mga kababayan, yung talagang na-stress lang paglabas sa pre-trial, yung mga prosecutor mga kababayan, di ba? Nairingla, malanana, manang na daw mga kababayan battle of brain yan, be prepare your legal grounds. Ayan, baka kasi wala ring ito. Pero hindi, merong legal backgrounds ito mga kababayan. Attorney ito no? Attorney po yan. Okay?
Yan mga kaubayan, ano po ang inyong masasabi diyan? At sa ibang balita po mga kaubayan, eto, ha? Pero politika pa rin, ito pong si Boying Rimulya. Sabi po dito ni Boying Rimulya mga kaubayan, ayan medyo medyo ano na si Boying ngayon sabi po dito, anti-corruption fight, ayan should not end with investigation, says Ombudsman. Aray ko po. Bakit kaya mga kaubayan? May tutuluyan na kaya sila ngayon? May example na ba sila ngayon? Di ba? Pero tinatanong nga itong si Ombudsman Boying Rimulya no? Kung kumusta na daw yung mga kaso ni Joel Villanueva. Kasi wala na tayong narinig mga kabayan simula po nang bumaliktad si Joel Villanueva. So sabi po dito, anti-corruption fight should not end with investigation mga kabayan. Ibig sabihin may gusto ni Remulla na may makulong yata. Pero kung si Remulla po ang mag-iimbestiga, di ba? Kung si Remulla po mga kababayan ang mag-iimbestiga, baka maubos lahat ng kalaban nila sa politika. Di ba? Kaya nga nilagay ang taong yan Kaya nga nilagay si Remulla dyan mga kababayan sa ombudsman sa mga ganitong sitwasyon. Biruin mo kaunting background lang kay Remulla mga kababayan. May kaso po ito. Okay? May kaso po si Remulla dyan po sa ombudsman. No? But at the end of the day, mga kababayan, napakarami pong napakaraming candidate para maging ombudsman na mga mga judge mga retired na mga judges, okay? Pero ang kinuha po ng administrasyong ito ay si Ombudsman Boying Rimulya na mayroon ding kaso sa ombudsman. Biruin mo. Diba? Ikaw yung ombudsman, ikaw yung may kaso. Anong gagawin mo? Kaso sa ombudsman hindi sa Sandigan Bayan o sa korte pa. Mismong sa ombudsman. Kaya anong gagawin mo mga kababayan? Diba? Dismiss lahat ng kaso. Kung dinismiss mo yung mga kaso mo, for example lang, diba? Paano pa kayo mga kaibigan ng ating administrasyon? Diba? Kaya nga, kung si Ombudsman Boying Rimulya ang mag-iimbestiga, ubos lahat ng kalaban nila sa politika, mga kababayan. Ano pong masasabi niyo dyan mga karibin natin? Just comment down below at eto. Kasi eto mga kababayan pinalalabas po nila ngayon, mga kababayan na yung ginawa ni Senator Joel Villanueva na pagbaliktad papunta sa kanila ay ang pinakamagandang nagawa ni Joel Villanueva. Diba? Pinupuri nila ngayon itong si Joel Villanueva. Kumbaga, they are settling the emotion ni Villanueva. Kasi alam naman po natin na hindi po konsensya, hindi po pagmamahal ang nag-udyo kay Joel Villanueva para bumaliktad. Ito po muna ang balita mga kababayan. Yan po si Senator Erwin Tulfo. Sabi niya po dito, nababali-balitaan ko lang na may nakikipag-usap sa kanya. Malalapit sa kanya. All of a sudden, tinamaan daw siya ata ng konsensya. Ayan mga kababayan, tinamaan daw ata ng konsensya. Hindi lang yan, ito pa si Migs Subiri. Sabi naman po dito ni Migs, we just want to thank him for his love for the country, and love for the Senate, mga kababayan. Sinong niloko nyo? Ginipit nyo yan Ginipit nyo ang taong ito, mga kababayan. Kaya bumaliktad. Ginipit nyo yan. Ay nako, naglolokohan pa ba tayo dito mga kababayan? Diba? Anong konsensya, anong love for the country and love for the Senate, mga kababayan? Kayo po ang tatanungin ko. Totoo ba itong sinasabi nila? Or there is something behind ng pagbaliktad ni Joel Villanueva? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Unica Alien, mga kababayan.
Sabi naman po dito ni Poy, sinuko mo ang pag-asa ng taong bayan para makaligtas ka. Sarili mo, kasalanan. Ayan mga kabayan. Kung hindi nyo yan tinakot o nasuhulan, di yan babaliktad. That's what I'm trying to say kanina mga kabayan. Tinakot o nabayaran or there is something condition na pwedeng pagpakinabangan ni Villanueva. Diba? Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. Not through praise. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. SP Cayetano dinala sa Korte Suprema ang laban para sa Senado at flood control probe. Dinala na ni Senate President Alan Peter Cayetano at ng kanyang mga kaalyado sa Korte Suprema ang nagpapatuloy na sigalot sa Senado at iginiit na ang kanilang petisyon ay hindi tungkol sa agawan ng liderato kundi sa pagtatanggol sa konstitusyon, kalayaan ng Senado at pagpapatuloy ng flood control investigation. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Cayetano na maaaring magbago ang mga numero, alyansa at mayorya sa politika. Ngunit hindi dapat mabago ang konstitusyon. Ayon pa kay Cayetano, ang petisyong inihain sa Korte Suprema ay hindi simpleng usapin ng liderato sa Senado gaya ng sinabi ng kanilang mga kritiko. Aniyay ang tunay na layunin ng kaso ay mapanatili ang kalayaan ng Senado bilang kapantay na sangay ng gobyerno at matiyak na ang mga usaping konstitusyonal ay mariresolba sa pamamagitan ng batas at hindi ng political na kapakinabangan. Kasunod ito ng paghahain ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema upang questionin ang mga pangyayaring nagresulta sa reorganisasyon ng Senado at sa pagbabago ng liderato ng ilang komite kabilang ang Blue Ribbon Committee na nagsasagawa ng investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control project. Sa huli ay iginit din ni Cayetano na may karapatan ang publiko na malaman ang katotohanan tungkol sa bilyon-bilyong pisong inilaan sa flood control project sa buong bansa. At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang official Facebook page 14 minutes ago. Paliwanag niya ito tungkol sa isinampa nilang petisyon sa Supreme Court. Tapos na ang pagsasampa ng petisyon. Sabi niya, numbers may change, the Constitution does not. Truth is truth is truth. Numbers change. The Constitution does not. Truth remains true regardless of what side we are on. Correct. Walang pagbabago. Kung anong totoo, yun na lang. Maka Gatchalian ka man, maka Cayetano ka, maka Duterte ka, maka Marcos ka, kahit saan side ka, kung ano yung katotohanan, yun na yun. Wala nang iba. We believe that truth matters and that the Philippine Constitution, the basic law of the land, provides a framework for seeking and living the truth. We believe that when fundamental truths are placed at risk, covered up, or manipulated, public officials have a duty to act. Sinasabi niya ditong truth is, kikita ko yung flood control scandal na pilit ng isang grupo pinagtatakpan, ng isang grupo naman ilalabas ang katotohanan. Whether it is protecting the independence of the Senate from Malacanang, uncovering the truth behind the flood control corruption scandal, achieving justice through an impartial impeachment trial, or preventing a sinister charter change, the truth and the constitutionally provided safeguards embodied in our laws matter. That is why we have brought this matter before the Supreme Court. Tapos na! Naisampa na yung petisyon. Ano yung petisyon? As the petition explains, this is not about Senate leadership issue. Those who oppose it want to paint our motives in those simple terms, simple enough to twist, simple enough to confuse people about the real issues. Let me reiterate what we have said from the start. Leadership positions are temporary stewardship. Correct. Leaders holding high government positions come and go.
political alliances change, majority rise and fall. Correct. Walang permanente. Kaya ang akala ng mga powers that be hanggang forever na sila eh. Nasanay sila nung Marcos Sr. na for 20 years they rule this country. Parang gusto nilang maulit yung nangyari sa Marcos Sr. Agree ako dito. Those who are in positions, come and go. Temporary lang yan. What? So yan mga kabayan, no? Umaksyon na nga itong si Senator Alan Cayetano at nagsampa na nga ng kaso laban po sa Senado at dinala na po sa Korte Suprema mga kabayan laban po dito sa mga kasamahan niya sa Senado na sa Gatchalian Block mga kabayan, no? Sana nga ay resulta na magandang resulta mga kabayan sapagkat kailangan po yan ng taong bayan ngayon eh. Kasi niloloko na po nila yung taong bayan pagdating po sa Constitution. So, ang pinaka the best na interpreter ng Constitution ay ang Supreme Court. Kaya dito po natin makikita mga kabayan kung saan papanig ang Supreme Court. Papanig ba ito sa kasinungalingan or papanig ito sa katotohanan mga kabayan? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan mga kabayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.